Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Nako ito ha, mga kababayan, pag-usapan ho natin kasi ng mga nakaraan ho, no, mainstream media, social media, lumalabas ho lagi parang bukod ho sa mga kontraktor na dawit ho rito sa flood control budget, no? Lalo na ho yung nilabas ho ni Pangulong Bongbong Marcos na 15 contractors. Lumalabas contractors at mga mambabatas ho dyan sa house, mga congressman, mga congresswoman allegedly ha, di umano, mga sangkot ho rito sa flood control budget na may katiwalian at ghost project, lumalabas, itong mga mambabatas natin sa house ang may kinalaman at sangkot ho rito sa flood control issue. Pero mga kababayan, nung mga nakaraan ho, naririnig rin ho natin pangalan ni Senador Chis Escudero na di umano'y merong isiningit or may in-insertion ho na budget na ang halaga ay 142.7 billion. Ito nga yung mga nakaraang araw naman, nagiging mas maingay ngayon ang pinakalumulutang maingay na pangalan, especially pag usaping ghost project flood control budget dyan sa Bulacan. Ito hong pangalan ni Senador Pastor Joel Villanueva. Ngayon ho, pinatotohanan ho ni Senador Pampilo Lacson, bukod ho sa kanyang privilege speech ho nung nakaraan, lumalabas itong report ho ng DZMM. Pag-interview nila kay Senador Pampilo Lacson, ano sabi ni Senador Pampilo Lacson? Ilang senador posibleng dawit sa maanumalyang flood control project ayon kay Senador Pampilo Lacson. Naloko na. Alam niyo mga kababayan, nakikita ko ho rito sa mga nagdadaang hearing ho. Nakailang hearing na ba dyan sa Blue Ribbon Committee na sa pamumuno ho ni Senador Marcoleta? Nakikita ko, na-analyze ko, parang ang pinaka talagang sincero, seryosong imbestigahan itong flood control budget issue na may katiwalian. Nakikita kong sincero, seryoso, at gustong malaman talaga kung sino ang mga dawit at dapat maparusahan dito. Si Tito Sen tsaka si Senador Pampilo Lacson. Ang nakakapagtaka pa niyan, bakit parang si Tito Sen at si Senador Pampilo Lacson lang ang may mga ini-expose? May ini-expose about ho dito sa mga flood control, ghost flood control project, katiwalian sa mga flood control na kung saan mga substandard. Sila lang yung mga nag-i-expose about sa mga contractors na ganito. Bakit si Pampilo Lacson lang, si Senador Lacson lang ang mayroon team na naglilibot sa iba't ibang probinsya para malaman kung nasa ng mga flood control budget, flood control ghost flood control, mga flood control ng mga substandard. Nakakapagtaka, especially itong lugar ni Pastor Senador Joel Villanueva. Although nadadawit yung pangalan niya doon sa pinakamalaking binabudgetan ang lugar niya na Bulacan, bakit siya mismo parang wala man lang team na para mag-imbestiga doon sa Bulacan? Bakit parang wala siyang ginagawang pag-iimbestigasyon? Bakit ayaw niya gumawa ng isang grupo? Para may ini-expose din siya dyan. Baka ayaw niyang may matumbok. Kasi baka matumbok siya. Baka lang naman. Hindi niyo napapansin yun? Hindi niyo napapansin yun? Bakit parang wala siyang team para talagang imbestigahan niya yung lugar niya sa Bulacan? Bakit walang ganun? Bakit parang wala siyang ini-expose? Although nag-iimbestiga siya dun sa loob, kapag katulad nandun sila bunuan ng sekretary ng DPWH. Pero bakit hindi siya nagpi-privilege speech na mayroon siyang mga natutuklasan ganito, ganyan? Bakit parang wala? Bakit parang wala siyang ini-expose ng mga kontraktor? Especially mga nangyayari dyan sa Bulacan. Yun ang nakakapagtaka dyan. Especially ngayon, mga kababayan. Meron pang isang balita. Meron pa isang balita. Basahin ho natin ito.
kinumpirma ni Public Works Secretary Manuel Bunuan, ito yung sekretary ng DPWH, na inalis na bilang Assistant Regional Director ng DPWH Region 4A si former Bulacan District Engineer Henry Alcantara na binanggit kamakailan ni Senador Pampilo Lacson sa umano'y nasa likod ng mga ghost palpak na flood control project sa lalawigan ng Bulacan. Henry Alcantara sinibak na sa DPWH. Bunuan. Nako po. Ito katulad nito mga kababayan. May video na kumakalat ngayon sa social media at mainstream media na kung saan may nakuha na discover na throwback video. Ito si Pastor Senador Joel Villanueva. Na kung saan ito sinibak na si Engineer Alcantara sa DPWH, dati nang nakasama ni Senador Joel Villanueva sa isang event. At ito si Senador Joel Villanueva nakatungtong doon sa entablado. At pinakikilala taasang pinakikilala pa ni Senador Joel Villanueva itong si Engineer Alcantara na sinibak doon sa DPWH. Sipin mo isang senador magpapakilala doon sa entablado ng isang engineer at taga DPWH. Bakit kaya Pakinggan nga natin to. Binahana naman ang ilang bahagi ng bansa kaya patuloy na tanong ng sambayanan saan ba napupunta ang pondo para matugunan ang problema. Una nang sinabi ni Senador Panfilo Lacson na Bulacan ang pinaka-notorious sa anomalya sa mga flood control project. At sangkot umano rito ang isang engineer Henry Alcantara. Sino nga ba ito at may kaugnayan ba siya sa mga politiko? Narito ang agenda report ni Dexter Ganipe ng Abante. Matapos kumalat sa social media ang throwback photo ng dating district engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara kasama ang utol ni Senator Tesdaman Joel Villanueva. Ito kasi una kumalat na picture. Yung kapatid ni Senador Joel Villanueva, yung kapatid niya kasama kabanding. Ito si Engineer Alcantara. Ewan ko anong banding nila rito, after nito, video naman ni Senador Joel Villanueva na kung saan pinakikilala sa isang event itong si Engineer Alcantara. Ito yung sinabak lang kahapon. Pakinggan natin. Lumutang naman ang isa pang throwback video ni Senator Villanueva sa isang event sa Bulacan. Ito ay distribusyon ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations program in the Philippines. Si Senator Joel mismo ang nagpakilala kay Engineer Alcantara. Wow. Ang ating po district engineer na taga-Bukawi. Sabi po niya siya ay pinakamagandang lalaki na district engineer ng DPWH, si Henry Alcantara. Si Engineer Alcantara ang isa sa binanggit ni Senador Panfilo Lacson sa kanyang expose sa Senado nitong Miyerkules. Kasama ang pumalit sa kanyang pwesto na si Engineer Bryce Hernandez. Ayon sa mga contractors at DPWH officials na nakipag-usap mismo sa akin at aking staff, ang dalawang ito ay halos pareho lang ang pagmamahal sa pera. Napabalita pa nga kamakailan na ang isa sa kanila ay nakakapagpatalo ng daang milyon sa isang kasino dito sa Metro Manila. Nako. Sa programang Parekoy sa Abante, sinang-ayunan ni Senator J.V. Ejercito ang maluhong buhay hindi lang ng mga district engineer kundi maging ng ilang opisyal ng pamahalaan. Hindi lang district engineers, pati naman may ilan mga opisyal din, may mga ilang opisyal din sa buhatan kaya sa yan ako minsan, pag ako umiikot, ako nalulula na lang ako sa makagamitan nila kasi ako, hindi naman tayo santo, pero simple lang ang gusto na. Magmumotor kasi ako, nagdidisikleta, kaya yung mga bagay na gusto natin, simple lang. Marami naman ang nakapansin sa mamahalin umanong brand ng relong suot ni Senador Villanueva noong Blue Ribbon Committee hearing na ₱1,000,000 ang halaga. Pero as early as August 11, mariin na ang pagdistansya ni Senador Joel na may kaugnayan siya sa mga kontraktor sa Bulacan. As the majority leader of the Senate, I don't see any senators involved in any of these 15 construction firms. Iminungkahi pa niya sa Senate Blue Ribbon Committee
ang pagpataw ng Isipin nyo, mga kababayan, ano? Ito raw si dalawang dating ito si Engineer Alcantara, tsaka yung isa. Ayon dun sa mga taga DPWH sa kwento ho na pag-iimbestiga ng team ni Senador Pampilo Lacson. Itong mga ito ay nakakapagpatalo ng daang milyones sa kasino sa Maynila. Kasi mga kababayan, kung ikaw pinaghirapan mo yung pera na yun, ipapatalo mo ba ng ganun yun? Ha? Tapos according kay Senador JB Ejercito, grabe daw ang mga ari-arian. Sipin mo yun, no? Tapos yung mga kababayan ho natin, mga malilitang negosyo, halos di makapagtinda kapag umuulan dahil baha. Yung mga kababayan ho natin, halos yung tubig, pinapasok ho yung kanilang mga kabahayan. Tapos ito, humihiga ho sa salapi. Sarap ng buhay, habang kahit umuulan, bumabagyo, maganda ho yung kanilang tirahan. Tapos yung mga kababayan ho natin, sinasalanta ho ng baha. Tapos naman si Senador Joel Villanueva, lagi na lang nililinis ho ang kanyang pangalan. Sipin mo, relo mo, 1 milyon ang halaga, presyo. Grabe. Ano ka, anak ng mahal na hari? Grabe ho ito, mga kababayan, ano? Parang nakakalungkot ho yung mga ganitong balita. Ito, katulad na ito. Si Senador Joel Villanueva, bakit wala mga privilege speech to? Bakit wala ka man lang team na magkusa na mag-imbestiga sa iba't ibang lungsod ho ng Pilipinas, Senador Joel? Especially ito sa lugar mo sa Bulacan. Tulad ng ginagawa ni Senador Pampilo Lacson, bakit ikaw wala? Ang ginagawa mo dyan? Bakit wala ka rin mga privilege speech na kung saan mag-expose ka na mag-expose? Bakit wala? Lagi na lang ang pananalita, privilege speech mo dyan, ilinisin mo ang sarili mo na wala kang kasalanan, ganito, ganyan, ganito. Ba't wala kang i-expose? Bakit ang nag-i-expose pa si Senador Pampilo Lacson dun sa lugar mo? Lugar mo yan eh. Dapat nga ikaw nag-i-expose dyan sa lugar mo eh. Di ba? Dahil lugar mo yan eh. Dapat ikaw mag-expose, ikaw gumawa ng team, ikaw palibutin mo sila dyan sa buong Bulacan. Bakit si Pampilo Lacson pa yata sumusuri na makakapalpakan dyan sa lugar mo na dapat ikaw ang gumagawa? Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.